Ito ang tatlong kupunan na pwedeng bagsakan ni Klay Thompson at isang kupunan na dark horse para makuha siya. Marami pa ang magbabago sa Dallas Mavericks sa pagdating ni Masai Ujiri. Si Jason Kidd nga na napakaganda ng performance ay hindi nga ho nakaligtas, kaya sa ngayon yung mga veteranong player nila ay hindi rin po ligtas sa posibleng trade. Isa na dyan si Klay Thompson mga idol, at ito po ang mga tatlong kupunan na pwede niyang bagsakan. Una, ang Los Angeles Lakers mga idol. Naghanap sa ngayon ng mga veteranong players ang Lakers para i-partner sa kanilang mga star player, at malaking bagay ang catch and shoot elite skill nitong si Klay. Syempre, sa Los Angeles po siya lumaki, kaya uuwi siya sa kanyang hometown. Pangalawang kupunan, Orlando Magic. Isa ang Magic sa mayroong pinaka-the best na depensa sa NBA, pero nag-i-struggle sila sa kanilang 3-point shooting. Kaya yun po ang mapupunan nitong si Klay Thompson sa kanila mga idol, at syempre bilang isang veterano ay mabibigyan din po niya ng mentorship ang mga batang players doon. Yun din po mga idol ang mangyayari naman sa pangatlong kupunan na Detroit Pistons. So shooting din po ang kanilang problema, at yun po ang mabibigyan ng solusyon ni Klay Thompson. Syempre experience bilang isang veterano, okay na sanang Pistons mga idol. Number 1 sila sa kanilang conference, kaya baka itong si Klay ang maging susi para sila ay makalayo-layo man lang sa NBA playoff. Panghuling team, ito ang dark horse, ang Golden State Warriors, ang mother team ni Klay Thompson. Malabo po na siya makuha via trade, at ang posibleng daan patungo sa kanilang reunion ay kung sakaling siya ay iba-buy out ng Dallas. So yun lang po mga idol ang tanging paraan. Mababa lamang po ang chance na siya ay bumalik sa Golden State Warriors, pero at least mayroong maliit na chance dahil nga nasa reconstructioning sa ngayon ang Golden State Warriors. At kung sila ba'y magdaragdag pa ng isang veterano o sila'y pipili ng ibang mga manlalaro. Syempre itong si Klay Thompson doon na nanggaling at alam niya ang mga pasikot-sikot yung mga play. Kaya probably meron pa ring chance mga idol. So yun po ang top 3 teams, ang Lakers, Magic, Pistons, at yung dark horse, ang Golden State. Samantala, positibo lang palagi si Wembanyama despite sa nangyari sa Game 4. Ayon kay Wemby, pwede na maging malungkot ka sa nangyari sa labang yun, o pwede mong gawing inspirasyon para magpatuloy at maging positibo sa susunod na mga laban. Yun daw mga idol ang mentality nitong si Wemby. Siyempre dapat positibo lang. Sa Game 5, do or die na po yun para sa kanila mga idol. Siyempre isang panalo na lamang ang kailangan ng Knicks para magkampiyon sa NBA Finals. Pwedeng mangyari yun o pwedeng hindi kung sakaling may papanalo po ng Spurs ang kanilang laban sa Game 5. Depende sa kung anong adjustment ang kanilang gagawin mga idol sa labang yon. Para sa inyo, kaya ba ng Spurs o tuluyang matatalo na sila sa series na ito?